Isaiah 55 verse 1, pamatia in taon ako o Dios, ug tagda ang akong pangaliya. Tagda og tubaga ako, kay naluyan na ako sa mga kaguol. Nabalaka ako tungod sa mga bulga sa akong mga kaaway, ug tungod sa paglupig sa mga daotang sa mga dautan. Ang mga salmo? O sa 55 verse 1. Isa. Gisamok nila ako og kidumtan. So mao ni ang kuan salmo ni David, awit ni David nga nagpakil abang sa Ginoo, nangalipo sa Ginoo, nga pamation siya sa Ginoo. Matud pa, listen to my prayer, O God, do not ignore my cry for help. Wala gid ay cry diha sa Bisaya. Wala gid ay cry diha sa Bisaya. So, naghilakbit siya pangalipo sa Ginoo, pangaytabang sa Ginoo, kay nangay siya og abang kay kabalo man gid siyang Ginoo man jud ang bugtong niya nga kadangpan. So mo gina iyang best practices kung naa siya makuan. Kung verse 2, please listen and answer me, for I am overwhelmed by my troubles. So nga na siya ka-honest. Tagda og tubaga ako, kay naluyan na ako sa mga kaguol, nabalaka ako. So nag-anis lang po siya sa ingibati. Kay syempre kung naabiya ka sa negative, para pag inganig naa ka sa snod, ma-feel gina nimo ang kabugnaon. Kung naa ka sa udno, ma-feel gina nimo kainiton. So ingana ra gid na siya. So ingon siya, tagda og tubaga ako, kay naluya na ako sa mga kaguol, nabalaka ako. In verse 3, tungod sa mga hulga sa akong mga kaaway o tungod sa lupig sa mga dautan, gisamok nila ako og dumtan. Verse 3, my enemies shout at me, making loud and wicked threats. They bring trouble on me and angrily hunt me down. So kabalugid siya sa mga kaaway nga hunt kina siya, hinasunod kid siya, ginapangita kid siya, kay patyon kid siya. Verse 5, gigamhan ako sa kalisang ug nangurog ako, gidaog ako sa kahadlok. Jesus. So, ingon din gamhan ako sa kalisang ug nangurog ako, gidaog ako sa kahadlok. So, my heart pounds in my chest, the terror of death assaults me. So nagkuantan siya na hadlok intan siya pati niya niyang lisanga. Kay syempre apat yun baya gid siya niya. Kabalo mo gid siya nga unsa ka isog yung kontra. So luoy gid siya sa Ginoo, kay kanang wala man gid siya lain nga madangpan kun dili ang Ginoo mo po na kanindot no. Mas maayo na wala tila ang kadangpan, kay muan kita maniguro gid puta akuan. And then verse 6, maingon ako, kung may pako pa lang ako sama sa salampati, mulupad gayud ako og mangitag kapahulayan. Ay, kay gusto na niya nga mapahulay sa dili sa mo magdagan-dagan, magtago-tago. Kay kuan na kay stressful na kaiyong kinabuhi. So na mga panahon nga ang atong pagsulay sa kuan nga pagsulay nga atong na sa gubang kay test man naman jud na test man to ni Lord ng David is murabag makalilisang jud kay sa no, makalilisang. So yun siya, kung may pako pa lang ako sama sa salampati, mulupad gayud ako og mangitag kapahulayan. So no bitaw no, kay say kakapuy nagtas mga negatibo, mura gusto pud ta magpahulay kay distansya sa kay aron nga murag makaginawa pud ta. So at least honest pud si David. Bisan to siya strong siya, pero na feel pud niya ang kawi. Kay mintras diritas kalibutan, ation ginato ang kaluya. Didto ra gitas langit, dili na tabati og kaluya. Kay dili naman tayo tan-on og kuan
kanang lawas. Inchilik naman taglawas dito. Diba? Inya, mulupad ako sa layo ug mupuyo sa kamingawan. So Palayo gid siya. tayo po ko nung maanta ko na siya pako sama sa salapati kay mulupad ako sa layo ug mupuyo sa kamingawan. Nakadumdum na noon ko sa damgo atong deliverance sa atong Lunes. Nga naglupad sa eroplano niya walay tugpa-tugpa wag itugpa-tugpa o niya napatuwitch ka pero kada tugpa-tugpa ingana so ingana no nga kanang api na to og ining maayo pa. And then magdali ako pagpangitag kataguan panahon sa mapintas nga hangin og unos. Siya nga kung kalupad siya, mangita siya adto sa kamingawan. Magdali akong pagpangitag kataguan panahon sa mapintas nga hangin og unos. So, ana siya ang taon. Nagpapahulaya sa akong taon, Lord. Oh, give me a break. Give me a break. Maglib siya, maglib. Oh, maglive sa kay kuan kanang stressful na kay di ba sa training sa PMA, sa training sa police, nabi panahon nga kapuyon jud ka pero because training man siya dili ka pwede mo give up. Agwanta ko na lang gid nimo ang kakapoy. Di ba? Sa ato gyapon. Bisag Uban mga kuya pa na lang. oh, ang Hindi man ka uban pwede mo rest. dili man ka pwede kay part man to sa Required gid siya. grading system ato. So ingana no nga ang Dios gayud nakabalo sa tuwa. So magdali ako pagpangitag kataguan panahon sa pintas nga hangin og unos. Laglaga ang akong mga kaaway o Ginoo ug libuga ang mga pulong nila kay nakita ko ang paghasi ug kasamok diya sa syudad. So ingon sa verse 9, confuse them, Lord, and prostrate their plans, for I see violence and conflict in the city. So muna, pwede ta maka-sulti nga kanang kuan kining i-confuse siya, libugon sila ni Lord. Libugon sila ni Lord. Laglagon sila ni Lord. Aron nga kanang sana dili sila makaapas niya kay nakita ko ang paghasi sa og kasamok diya sa syudad. In verse 10, in Psalm 55 verse 10, adlaw ug gabi naglibot-libot sila sa mga paril sa syudad, naghitak kini sa tinunto og kasamok. Its walls are patrolled day and night against invaders, but the real danger is wickedness within the city. So ang kuyaw kuno kaayo nga kuan mauman ang mga kangilad sa siyudad. Kay kuan. So matud pa nga kining adlaw gabi naglibot-libot sila sa mga padil sa siyudad naghitak kinis og sa tinunto og kasamok. Bikatak ang kalaglagan o midagsang sa kadalanan ang panglupig o panikas. So grabe na gid ang demon spirit. So grabe na gid ang demon spirit na kapangmuhat o grabe. Karang panahon na murag mo ni. Ingani gyapon karon nga dili na ta ka kumpiyansa. Panglupit pagpanikas. Di na ta ka kuan. Tos kagutom. Dili magid sa kagutom pud, di mo sa kagutom. Kay kuan na gid ang demon spirit na gid siya na kuan unya. Isa tawag ana. Isay pasangil na ang kagutom nga kuan. So nga na no, kung kaaway ko pa lang ang nagbugal-bugal kanako, makaantos ako niini. O kung kaaway ko pa lang ang nagpakaulaw kanako, makalikay ako kaniya. In verse 12, it is not an enemy who taunts me, I could bear that. It is not my foes who so arrogantly insult me, I could have hidden from them. But it is you, my equal, my companion and close friend. Okay. In verse 13.
apan ikaw kauban ko ang nagbuhat niini, ikaw ang akong sagabay ug suod nga higala. So ingnan niya nga, ikaw man akong kauban Lord, pero ingani mangyapon ko nimo. Ingani mangyapon ko nimo. Kaya nga naman, part gid siya, training. Makadumtong lagi ko kanang katupatong agila, nga ang babies, nga naanay wings, ang eaglet, buhian sa mama, kay palupad, kapakapatan ang agila nga gamay, tanaw ra sa mama. Pasagdan lang niya, pasagdan na niya, luoy kay tanaw, no? Niya, kung bawaan siyang mama nga, muragi kapoy na, iyan na po ang taong kwaon, o yung kwaon o niya, iyan na pagpapahulay. Iyan lang po, ano, pila ka minutes, iyan na pong ihagbong mo niya. During sa training nga to nga, naaman ko na sila, kuan, gikan sa pagkatao, na sila training yun, kay para pansay gid sila maglupad, kuan na sila. So, nga na nung, during sa training, during sa kanang kining ginapesta ni Lord, may mga panahon nga kasurindirin ta kay kapoy bugat o kay murag negative kaisanan, pero kung mag-surrender ta, kita madyo'y alkansi kay nga naman that's part of the training man. Nya sa kalibutan ngaro laging mulahot tayo. Na team buildings kalibutan. Nganong malahot tayo manato? Nganong malahot tayo manato? Nganong malahot tayo manato ang team building o sa kalibutan? So, nga na no. Okay. In verse 14, sagad kitang magsultihanay ug magkuyog uban sa tundok paingon sa templo. 14. What good fellowship we once enjoyed as we walk together to the house of God. Okay. Alikon ako sa verse 13 kay dili klaro sa Bisaya. Instead, it is you, my equal, my companion and close friend. What good fellowship we have once enjoyed, and we walk together to the house of God. So gisaysay nga ang ilang pag-uban-uban sa temple sa Ginoo, ang ilang banding unya karon nga na remember niya ang banding unya karon wala na nabuhat kay naglagandagan na siya, nagtago-tago na. So insa nga ikaw man ang nagkuan ani, o ikaw man ang nagpasiulo ani. Let death stalk my enemies, let the grave swallow them alive, for evil makes its home within them. Verse 15. Mga matay untang akong mga kaaway, buhi unta silang mangadto sa kalibutan sa mga patay. Kay ang kadautan anaa sa ilang puloy-anan ug kasing-kasing. Okay. So, grabe yan yung prayer, no? Wala man po siya gibadlong sa Ginoo nga, ay paghinay-hinay po na imong prayer, David. Siya, mga matay unta ang akong mga kaaway. Mo man should. Oh, let death stop my enemies. Nga mga matay unta ang akong mga kaaway. Buhi unta silang mga sa kalibutan sa mga patay. Kay ang kadautan anaa sa ilang puloy-anan ug kasing-kasing. Okay. So, kani nga prayer, negative jud kay sana, no? Pero wala man siya gibadlong ni Lord. Kay nga naman, nagbahungaw lang siya sa gibati. Nagbahungaw lang siya sa gibati kay dili lalim ang ingi bati. So, it's up to the Lord kung sa'y tubag ni Lord. I-grant ba to ni Lord or kanang unsa ba? O, di ba? So, na mga panahon nga bitaw no kanang pareho sa una lagi katong gikawatan tag tubig na sa tawag anak 8,000 kapin. 8,000 kapin ang kuan din pagkasunod basta kinidagan to 10,000. So sa akong kalagot niingon jud siluti gid sila Lord. Muna na kung daginot na tubig niya ilang gikawat.
Oh. So ingon ko siluti gid sila kay wa jud ko nalipay. Sambot na po sa pasilot sa ila. Yung mga panahon ingana kay ngano man si David ini nakasulti man. Oh, di ba? So si Lord din sinasayad di unsa niya pag insa niya pagkuan tubag ako mga pagampo. Apan nagpakitabang ako kang Yahweh nga Dios ug luwason niya ako. So nangay siya tabang sa Ginoo ug luwason niya ako. Buntag udto ug gabi mga liya ako kaniya ug dunggon niya ako. Oh, matud pa morning, evening, morning, matud pa noon and night. I cry out in distress and the Lord hears my voice. Buntag udto ug gabi gampo gid siya. Opo ni kanindot ni David. Kay atong panahon na lagi, wala man lagi to'y cellphone. Wala pa to'y kuan. Pero bisan pag naasiguro kung imo nang naigugma jud kas Ginoo, maghatag gid kag panahon sa Ginoo sa pagampo. Ingana so para sa ako kahapon lain gid ako pamatik. Tugnaw jud ka isanan. Tugnaw jud ka isanan. Ko dili kini pwede, Lord, dili kini pwede. Sumoto ampo jud ko patabang jud ko sa Ginoo. Hangtod na dugay jud ko kampo sa Ginoo, dugay jud kampo. Hangtod na kuan na niya nga ang kabugnawon sa kong lawas mawala na siya. Napagit na pa siya gipakita nga vision na kuan. Suka din ato nga kuan. So ingana if battle ra gid nato sa prayer, mag-spend time lagi tag pray mo to ganina nakaligo ko. Dodon-dawon pero loy-loy pagid akong lawas. Loy-loy po lakas kay busy ba ita atong mga kuan. Wala ba kay ito ba naka-fully recover. So ingana nga bisan si David nga fighter man si David, warrior man si David, but naka-encounter siya og mga kaluyahon, mga kay dinis kalibutan agian gina nato. Maagian jud na nato. Dili gina nato labyan-labyan. Dili pwede ma-skip. Maagian jud na nato nya kung maagian nato na is mangay na lang kita og kuan guidance si Lord, tabang ni Lord, tawag kita sa Ginoo. Dili kita kuan, dili kita maglodluo, dili kita magmahay-mahay kay ngano dili jud na makatabang. No? So morning, noon and evening I cried aloud and you shall hear my voice. Luwasa ako niya sa panggubatan kay daghan kaayo ang akong kaaway. Daghan jud ko kay siya kaaway. So si David ang iyang kaaway literal dili spiritual, dili mga demons. Dili demons iyang kontra, mga tinuod jud nga kaaway. Tinuod nga kaaway siya nga luwason ako niya sa panggubatan kadaghan kaayo ang akong kaaway. Verse 18 sa English B. He ransoms me and keeps me safe from the battle waged against me, though many still oppose me. So bisag daghan kuno nagkuan sa iya ka daghan kaayo ang nagsupak kaniya. In verse 19, ang Dios nga naghari kanunay na mamati kanako og mubuntog kanila og wala sila'y mahimo niini kay wala sila magtakod og mahadlok sa Dios. English, God who has ruled forever will hear me and humble them. So nagsaysay siya nga ang Dios nga naghari kanunay mamati kanako og mubuntog kanila wala sila mahimo niini kun kay wala sila magtahod og mahadlok sa Dios. Verse 20, ang kauban ko kanhi nakig-away sa iyang mga higala og wala nagtuman sa
iyang mga saad. As for my companion, he betrayed his friends, he broke his promises. So, ka-experience gid siya og mga betrayal, mga kuan. Kay part gina sa atong experience diri sa kalibutan. So, isa-isa niya tanan iyang na-experience, ang iyang gusto isa-isa sa Lord. Isa-isa kiniya tanan kay nga naman lagi prayer is talking to the Lord. Kay talking man to the Lord, we are free to express our side. Unsay gusto nato nga istorya ni Lord, free ta. Di kay gilalimit lang ni Lord nga gamay ra imo kay daghan pa kay akong dunggon. oh, ginatan-aw ta ni Lord, gina-observe ta ni Lord. Dili siya wala ta niya pugni og time, wala ta niya wala siya naglimit na tog time. So kanang unlimited ang iyang gina-offer na to nga time kung maminaw ta sa iyaha, kung magampo ta sa iyaha. Ang kauban ko kanhiya Verse 21, ang iyang mga pulong lami pa kay sa mantikilya apan di ay pagpakig-away ang anaa sa iyang kasing-kasing. Okay. Sa verse 20-21, maura man islam. Sumpay ni, ang kauban ko kanhi nakig-away sa iyang mga higala o wala magtuman sa iyang promise. Ang mga saad. Ang iyang mga pulong lami pa kay sa mantikilya apan di ay pagpakig-away ang anaa sa iyang kasing-kasing. Ang iyang mga pulong mas danglog pa kaysa lana apan di ay makasamad sama sa hait nga isbada. So gisaysay gini ayo nga ang mga tao nga yung kauban kaniadto nga nindot kay mga istorya pero hait tay makapatay makasamad ang ilang kuan. Sada kay mga istorya pero daw hait makasamad ang ilang mga kining katuyuan. Atod pa, itugyan kang Yawi ang imong mga kabalaka og ligunon kaniya, dili gayud siya motugot nga mabuntog ang mga matarong. Verse 22. Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Okay ka na. Ingon diri sa verse 22, ihatag ang mga kabalaka kabugaton ngadto sa Ginoo kay siya nagpakabana nato, nagpakabana nato. He will not permit the godly to slip and fall. Dili kuno siya magatugot nga ang Dios nun nga mga tao mga kining mga bukan. So ingon diri, cast your burdens or give your burdens to the Lord. Kay usay bugat pagig kay sani. Bugat ang membro sa pamilya, bugat ang trabaho, bugat ang tanan. Di ba? Bugat financially, bugat physically, bugat kay lain dagkan kaayo tag panuhot. bugat tanan ang presyo bugat. So kanang grabe kay diri sa kalibutan. So ingon si Lord, ang iyang advice is give your burdens to the Lord. Itugyan lang ni Lord. Walay na pagtugyan nato ni Lord. Puro pag nagbilin lagi tag bagahe sa baggage. Pag kuman magbilin, ay nasigi ko na ato nga. Unsa ka to bali pa ka tumawala, unsa ka to mo na. Ay naguna ko na. And He will take care of you. So, nga namang tugutan man nato o galingon nga magkabalaka, magka-worry, nga God knows our needs. He's our best Father. He's our best Father. Tibuok, kalibutan, under sa leadership ni Lord. Kung naamay presidente kada nasod, pero naapay naglabaw pa nila tanan, mao ang Ginoo. So God will make a way. Diba? Tanawa karon, unsay pamaagi ni Lord nga matabangan ang mga pobre through aning mga vlogger na maghatag bugas, maghatag kwarta, maghatag cellphone, maghatag og
kanang unsa pa rin panghatag nila nga wala katong wala intaon kapalit og bugas kay saging ra intawon, kamuti ra gikaon tung kanina ko nakita mga bata nga 7 o 8 years old sa bukid naglungag sila saging duha sila nabilin sa balay nya moto ilang paniudto na pamahaw pud nila mo ora gyapon to ini paniapon mo okay wala kuno sila bugas so moto nga nahapitan sa vlogger so gitagaan sila kwarta para kuan so ingana nga the ways of God to take care of the people is through other people sa to that whatever you do to the least of my brother that you do unto me unsa inyong gibuhat sa pinakaupo sa kong mga igsuon mo na inyong gibuhat nako so ingana so ihatag ang kabugaton ngadto sa Ginoo kay aron dili na ta magka-problema nga di ta katulog dili ta mawala atong appetite and he will not permit the godly to sleep and fall dili gid niya tungutan nga ang matarong mahagsa atod pa. The last verse is, but you, O God, will send the wicked down to the pit of destruction. Murderers and liars will die young, but I am trusting you to save me. So, there is a verse 23, the last verse, but you, O God, will send the wicked down to the pit of destruction. So, gisay-isay kitini, asa paingon ang mga dautan. Paingon gid sila sa ilang kalaglagan. Paingon sila sa ilang kalaglagan. Murderers and liars will die young. Ang mga mamatay tao, mga bakakon, mamatay kuno sila sa batanon pa. But I am trusting you to save me. Apan ako nagsalig kanimo nga luwason ko nimo. That is NLT in the NKESB. But you, O Lord, but you, O God, will cast them down into the pit of destruction. Men of blood and trickery shall not live half their days, but I will trust you. So sa ESB, the men of blood and treachery, mga tao nga mga mamatay tao o mga dautan, mga maro, shall not live out half their days. Dili kuno moabot sa tunga-tunga sa ilang katuigan sa kalibutan, sayo pa kuno sila mamatay. Nganuman, kay silutan sila ni Lord. Paingon si Pablo, ingon si David, but I will trust in you. Apan ako naga salig kanimo. So kung musalig ta sa Ginoo, magkaroon tag pangalagad sa Ginoo, ang atong kinabuhi mo taas gid siya mo taas. Kaysa to the fear of the Lord prolonged days. Kay ang pagkahadlok sa Ginoo makapataas sa atong kinabuhi. O isa na nga mga pamaagi nga mataas atong kinabuhi ug ang pagtakod pud sa atong kinikanan makapataas pud sa kinabuhi. Di ba? So muna nga dili man jud ang tanghon, pansit, bihon ang makapataas sa kinabuhi ini birthday mo jud kuno nay mo jud nay andaon di ba dili jud na long life kay long life wala jud na makita sa bersikulo that is just nya kay kana man atong permiga kadunggan muraga kapituhan na patanan murag ingana na lang pud ang nakuan sa register sa una so wala nga dili ginagakawala gina nga mga menu sa birthday pero sa Bible wala siya na wala gid sa pagkaon na makataas sa kinabuhi na agid diha sa pulong sa Ginoo nga nato mabasa wala nga kung magtuon ta siyang pulong daghan makorek nato sa atong wrong principle o wrong mga kining nga mga tinuuhan nato wrong beliefs nato. Okay, so nataman atong words sa Isaiah 55 o sa Psalm 55 sa naman niya taman sa verse 23. Thank you for watching everyone. God bless. Let us pray. Father God, thank you so much
sa imong mga pulong. Salamat kaayo sa imong pag-remind ka na mo, Lord, nga sama ni David, nagasalig di kanimo Ginoo. Tungod sa iyang pagkalisang, pagkahadlok, nagampo siyang namatay iyang mga kontra kay tungod kay gusto siya mahulay na nagampo siya nga daw sa kalapati siya makalupad aron makaadto siya sa layo nga dapit ug makapahulay siya. Salamat Lord nga through this story we can learn lesson nga as we pray unto you, Lord, we are free to express our inner feelings, O Lord God. Express na mo ang among gibati, O Diyos. Dili ka, O Lord God, pulan o paminaw na mo. Salamat, O Diyos, sa imong pulong. Siliyod kini sa mga bilik nga dugan. Continue to bless us all together. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you for watching, everyone. God bless. We will proceed to prayers.